Masamang balita ito para sa Pilipinas, dahil delikado ang seguridad ng ating bansa pag nagkataon, kung sakaling hindi ito gagawan agad ng aksyon ng US government. Nang dahil sa gyera sa Ukraine at sa Israel sa Middle East, ay nakain ng mga ito at nalagay sa critical level ang weapon stockpiles ng Amerika, na siguradong makakaapekto sa ability ng Amerika, na rumispondi laban sa puwersa ng China, kung sakaling magkakaroon ng conflict sa Indo-Pacific. Ito ang pangangamba ng isang top commander ng US Indo-Pacific Command, na siyang unang haharap sa labanan, kung sakaling magkakaroon ng military conflict dito. Ikinababahala ito ni US Indo-Pacific Command Head Commander Admiral Samuel Paparo, at nagbabala, na ang patuloy na pagbigay at pagbenta ng Amerika ng worth of billions of dollars na mga air defense sa Ukraine and Israel, ay unti-unting nagpapahina sa kakayahan ng Indo-Pacific Command, na gumalaw halimbawa kung gagawin na ng China ang paglusob sa Taiwan, at kahit kung gagalawin nito ang kanilang kaalyadong Pilipinas, na meron silang Mutual Defense Treaty. Honest na sinabi ng top commander, na karamihan sa mga pinapadala sa Ukraine at Israel, ay ang mga artillery at short-range weapons, at isang kasinungalingan kung di niya aaminin ang pagkain nito sa kanilang weapon stocks, ay lubos na niyang ikinababahala. Tuloy-tuloy ang pag-pressure ng China sa Taiwan ngayon, kasama na ang mga massive military exercise, na nitong October lang ay umabot sa 125 fighter jets ang naging kasali sa exercise, at nagbabanta na ang puwersahang pagbawi sa Taiwan ay isa sa kanilang options. Pinapatindi ng China ang kanilang mga military drills, na umaaligid sa parehong karagatan at airspace ng Taiwan, gamit ang kanilang napakaraming warships at mga fighter jets, na halos araw-araw na nilang ginagawa. Bagamat ang Taiwan ay di kinikilala ng Amerika bilang isang bansa, ngunit kinikilala nila ito bilang main partner, kaya nasa batas ito ng Amerika na bibigyan nila ito ng suporta, upang makapagtanggol ito sa kanyang sarili. Ang Ukraine, ay umabot na sa pang-1,000 araw sa pagdepensa nito sa pag-aatake ng Russia, at umabot na sa $60 billion worth of defense equipments and munitions ang naibigay ng Amerika, kasama na ang Patriot air defense systems at mga missiles, at higit sa 40 na high-mobility artillery rocket systems at mga ammunition, at ang coveted longer-range Army Tactical Missile System or ATACMS, na sa unang pagkakataon ay ginamit ng Ukraine laban sa Russia. Nito lamang October, nang mag-launch ang Iran ng hundreds of ballistic missiles sa Israel, ang Amerika ay kaagad nag-deploy ng isa sa kanilang kukunting bilang ng Terminal High Altitude Area Defense o THAAD, sa Israel. Hanggang ngayon, ay tuloy-tuloy pa rin ang pagpapadala ng Amerika ng mga air defense munitions sa Israel, habang pinipiga nito ang mga opensibo laban sa mga teroristang Hamas sa Gaza at Hezbollah sa Lebanon. Ang outgoing President Joe Biden, ay nangangako pa ng $7.1 billion na military aid sa Ukraine, at ito ay nangangahulugang mga weapons pa rin ito na kukunin mula sa stockpiles ng US military, at ipapadala ito bago ang papasok na bagong administrasyon ni Donald Trump. Ganun pa man, sinabi din ni Sabrina Singh, ang spokesperson ng Pentagon, na ang kakayahan ng Amerika ngayon na magbigay ng mga weapons and munitions ay magiging limitado na sa kung ano ang kaya na lang nilang ibigay. Sinabi ni Indo-Pacific Commander Admiral Paparo, na kung pipilitin na kunan pa ng mga weapon system ang US military, ay mag-iiwan ito sa Amerika ng puwersa na may kakaunting munitions reserve. Ang China naman sa kabilang banda, ay nagpapakita ng kanilang kakayahan sa pag-produce ng mga munitions na kasing bilis umano ng kanilang pagkonsumo nito. Ito umano ay nangangahulugang kayang-kaya ng China na pumasok sa labanan na hindi nauubusan ng mga bomba, missiles, at mga bala. Hindi natin alam kung gaano ito katotoo, ngunit alam natin kung gaano na rin ka-advance ang China, at alam nating tulad ng lahat ng mga bansa ngayon, ay pinag-aralan na rin nila ang mga leksyon sa mga nangyayari ngayon sa gyera ng Ukraine at Russia. Giit ni Admiral Paparo, kailangang-kailangan na ngayon, na umpisa ng i-replenish ng Amerika ang mga nawawalang stocks ng kanilang mga weapon system and munitions, kung nais nitong mananatili ang kumpiyansa na tumagal sa labanan ng Amerika dito sa Indo-Pacific, dahil prangka niyang inamin, na di na siya natutuwa, sa sagad na nakalagayan ng kanilang stockpiles ng weapons and munitions.